Walang pagkakaiba yun dun sa totoong ginahasa sa laman at ikaw na nagpantasya dun sa taong yun. Rapist ka na rin sa harapan ng Panginoon. Kung ano nakikita nyo, all of sin, guilty talaga tayo lahat. Kung makahusga ka kapag ka dun sa mga kapatiran o mga ibang taong nahulog sa kasalanan, wala kang pakundangan, pare-parehas tayo. All have sinned and come short of the glory of God. That's why be careful when you judge someone, make sure that you are judging the sin, not the person. Because for as long as the person lives, the Lord is still giving him a chance to stand again, recover, and be used by the Lord. Kung ako magkikwento sa inyo, ngayon, nakikita niyo ako, nagiging blessing siguro ako sa inyo ngayon. Pero kung kikwento ko sa inyo pinagdaanan ko, I almost destroyed my family. You see? Bakit ko yung binabanggit? For us to appreciate the love of God. Amen? You see? Kung Panginoon, pagka may ginagawa ka, ay wala ka ng chance saan na ako ngayon? Ako'y napaka-lungkong tao. Nakwento ko sa inyo lagi, troublemaker ako. Pikunin ako. Kung sasabihin mo sa akin, susuntukin mo ko, gawin mo, unahan kita. Kung sinabi ko sa inyong blinang-ayan ko na naghahabulan yung mga ano, inaasba-asba na kung susuntukin, hindi inunahan ko. Ha? You see, we are doomed and nothing you can do about it. Pero tingnan ninyo to. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ha? Kailangan na-explain nyo rin yan. Gift. Ako, ginagawa ko dyan. Ito, bago ako mag-lead sa prayer of acceptance. Salvation in Christ is a gift. Tanungin kita. Simula pagkabata mo hanggang ngayon, nakatanggap ka na ng regalo? Pag simbanggot, opo. Doon pa sa binigay sa iyong regalo, may naningil ba sa iyo ng bayan? Sabi, wala. Kasi pag regalo, binibigay ng kusa, libre. Pag may bayad yan, that's a reward. It's a gift. Pero the truth is, ito, pag magpapa-accept na kayo, ha? For example, ito yung gift of eternal life. Ang pagkakaiba sa regalo ng tao, minsan gusto mo binibigay yan ng pasurpresa. Tama? Kasi gusto mo tuwang-tuwa, uy, nagkaman ako. Kilig naman ako. Pero alam mo ba, ang regalo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon ay hayagan? For God so loved the world. Lahat ng tao may regalo ang Panginoon. Eternal life. Pero take note, sa John 3:16, whosoever. Kahit nakapangalan yan sa'yo, yung regalong na yan, hanggat hindi mo tinatanggap yan, wala yan sa'yo. At doon napapasok ang prayer of acceptance. You get the point? Okay, next. Next. Romans 5:8. Kadugtong ito ng but the gift of God. Ha? Ito yung counterpart ng John 3:16, pero nandito lang siya sa Romans Road. Romans 5:8. But God commendeth, pinadama, His love toward us. Bakit? Doon na nga tayo, wala nang kawala. Pa-impyerno na tayo. Hindi mo na kailangan mag-effort para makawala sa tiyak ng pangalan sa impyerno. Wala magagawang kayamanan mo, pinag-aralan mo, lahat na. Ha? O ano nangyayari ngayon kay ano? The anointed Son of God. Kaya niya bang iligtas ang sarili niya sa nangyayari sa ngayon? Di ba loko-loko eh? Pinagpapaniwala ang napakarami. I'm the owner of your soul. Soul mo nga, di mo mailigtas. Diba? Nakikita niyo yun? Ang sabi dito, pinadawa ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin na tayo may mga kasalanan, namatay siya para sa atin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's why Jesus Christ died on the cross for you and for me. And that is love. Agape love. Love that comes from God. A love that comes from God is unconditional.
I love you in spite of. Ang tao pag nagmahal, I love you because of. Kaya pag nawala yung because of, hiwalayan na. Salamat nga tayo. Bill pa rin lang hanggang ngayon yung divorce. Pero marami pa rin dito mga broken family. Single-headed household. Gawa ng hiwalayan. Nakukuha niyo yung point? Yan. Agape love. Hindi, pileo. Okay? I love you because of your character. Dahil may kotse, napauo na. Ay, pala, hirap driver lang ng pala ng among. I love you because of your personality. Diba? Magalang dyan mga sense of humor. Okay? Tinandaan na naman ni brother. Alam naman yung brother. Okay, ito yung pinapanggit ko sa inyo, ha? Pag magpapatanggap ka na ng prayer of acceptance, kailangan may boses na naririnig. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, baka pinagpipray mo, narinig mo, Virgin Mary, mali yun. Ha? Dapat yung maririnig sa bibig ay Jesus Christ. Si Mary ay tao din. Blessed siya compared sa ibang babae dahil siya ay ginamit na instrumento ng Diyos para ipanganak sa laman si Jesus Christ. Pero hindi sa Diyos. Tao din siya. Sa Bible mismo may account, hindi ko matandaan yung verse, but there's a verse in the Bible that says, even Mary acknowledges Jesus Christ as her Savior. Kung Diyos ka, bakit tagapagligtas mo si Kristo? Okay. Kaya hindi tayo sumasamba kay Maria. Aba, Ginoong Maria. O, kita mo babae, ginawang Ginoo. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession. Take note, naniwala sa puso, pero hindi sapat yun. Mouth confession is made unto salvation. Malinaw na sa inyo? O sino sa inyo may experience na nag-solve? Inilig nyo sa prayer, wala kayong narinig na nagsasalita. Hindi yun saved. Kahit pa tinanong mo, tumanggap ka ba sa Panginoon? Hindi lang ako nagboses. Pride. Repent. Ang repentance ay 160 degrees turning point. Tama ba? Ang degrees ko. 180 degrees. Hindi 360. Kasi pag 360, balik sa dating kung saan nakaharap. Ganun yun. Okay, next. Ayan, Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. O, sabihin mo nga sa akin, tawagin mo si Alvin. Andun si Alvin. Tinawag ko na po. Narinig ba niya? Hindi, kasi hindi ka naman bumoses. Again, These verses tells us that accepting Jesus Christ should have a voice that comes out of the mouth of that person receiving Jesus Christ. Ay, tumanggap na yan. Nahiya lang. Ang hiya-hiya. Sabi na pa lang, sino may kahiya ko sa harapan ng tao, kakahiya mo rin sa harapan natin ang masalanan. Balikan ninyo, Hindi ko na kayo papaaminin kung kayo may experience na gano'n, nagpa-accept, di mo lang narinig. Hindi yun si balikan mo. Amen? Okay, next. Ito na. Alam natin na yung confession na yun ay prayer. Sa prayer ninyo, prayer of acceptance, may ABC tayo na tinitingnan. Dapat nababanggit yun sa prayer. Letter A, accept. Stands for accept. That you're a sinner. Repentance. B, believe on the Lord Jesus Christ. Wala tayong ibang ini-introduce na tagapagligtas. Okay? Si Jesus Christ lamang. For there is no other name given under heaven whereby men must be saved other than Jesus Christ of Nazareth. Amen? Jesus Christ lamang.
And then lastly, commit or surrender your life to Jesus. Hindi pwede na matapos kang pray, wala na. Kaya dito napapasok yung discipleship. Ha? Tututukan mo na yan. Appreciate sila, Milka. Ano? Itong mga ito, hindi pa nakukontento sa may growth point naman dito. Kung ano-ano pang mga activity. May mga online pa yan. Fellowship. Alam mo bang napakadali na ngayon mag-soul winning, mag-disciple because of social media? Ano mga pinopost mo sa social media mo? Yon. Si Mrs. na-appreciate ko, tingnan mo yung account niya, nakapin doon sa kanyang Facebook yung message about salvation. Ikaw yung mga katatawa na na-enjoy ka. Mag-message ka sa sa messenger, mag-message ka, ang i-message mo ay kung ano-ano. Gamitin mo yan! Lalo yung mga kilala mong hindi mo ma-reach out dahil wala kang pamasahe. Tama. At malalayo, wala dito. Gamitin mo yan. Mag-compose ka ng soul winning message. Send mo sa kanya. Tanggapin sa hindi. Nag-send ka. Ibig sabihin na-unload ka ng accountability mo sa kanya na sabi ng Panginoon, thy blood will I make war into thy hands. Yan, mag-compose ka na. Copy-paste lang. Mahirap ba yun? Ay, manaliligaw dyan. Kadali mong gumawa mag-compose ng mga pahaging dun sa iirogin mo. Pero yung bagay na hindi ka makapag-compose. Di ba? May diretso lang tayo magsalita, no? Amen? Tama ba? Maraming paraan ang pagsusol meaning. Alam mo ba, kahit ang gospel tracts ninyo, yun ang old school. Gospel tracts. Ha? Ang gospel tracts, yung pinakamatandang Bible Baptist Church sa Bicol, sa Iriga City. Ha? Pinakamatandang church yun. Sa Barangay San Agustin and Iriga City, ang pastor doon ay na-soul win because of gospel tracts. Namigay ng gospel tracts. Kaya ganito yan. Pag mamimigay ka, huwag ka na mamigay basta prayerfully. Bago mo yung bitawan, ask the Lord to use that instrument to win soul. Pero hindi ko kayo i-encourage na mag-gospel, mamigay na lang kayo ng gospel tracts. Mag-aral ka pa rin mag-soul winning. Personal evangelism. At alam niyo ba yung husay mo yung pagsasalita na mag-a-attend ka na sooner ng Bible study, group of Bible study, nag-uumpisa yan sa personal evangelism. One-on-one lang muna. One-on-one lang, di mo magawa how much more yung pahandilin ka ng Bible study bigla. Kaya ako sabi ko sa inyo, by the grace of God, madali sa akin mag-organize ng mga kakausapin kong grupo. Yung PNP sa Santo Tomas, mga empleyado ng City Hall, mga barangay captain, mga youth. Madali na yan sa akin by the grace of God. Pero na-develop yan. Kung babalikan ko ang sa aking sarili before, paano ako nasanay, nagkaroon ng confidence magsalita sa harapan ng tao, nag-umpisa sa church. Si Mrs. mismo makapagsabi, sa clan namin, mga professional, karamihan din. No? Producer yata ang family namin, ang clan namin ng engineers. Ha? Pero sa biyaya ng Panginoon, ako ang namumukod tangi na public speaker. Lagi akong pag may okasyon sa amin, ako ang hihilahin. Ikaw na. Magsalita. Nagninong sa kasal, may kasal yung aking tito, nagpakasal yung kanyang anak. Abay, ayaw magsalita, hindi naman ako yung magulang, ako pinagsalita. See? Dahil sa church, nag-umpisa sa desire. If there be first, a willing mind. Kayo, andito kayo, may desire ba kayo mag-soul winning? Soul winning? Diyan mag-uumpisa yan. Subukan mo ang Panginoon. Minsan kasi, tayo ang nagditiman sa Panginoon, Lord, i-develop mo kong public speaker, maglilingkod ako sa iyo. That's not the proper way. Do it, and God will do the rest.
Ikaw muna mag-first move. Hindi ang Panginoon, gusto mo magic. Ching! Dapat na lang ako, ang galing kong magsalita. Hindi na ako tumitigil. Hindi ganun. Ang usapin sa gawain ng Panginoon ay faith. Pananampalataya. Sabi ng Bible sa Hebrews 11 verse 6. Without faith. Ha? Anong sinasabi dyan? Or without faith, it's impossible. For without faith, it is impossible to please Him. Gusto mong matuwa ang Panginoon sa'yo? Faith. Ayaw mong matuwa sa Kanya? Manatili. Ayaw mong matuwa sa sa'yo? Manatili kang fake. Okay? Hindi totoo. Fake. Okay, so ayaw may natutunan kayo. Ano? Mag-break tayo. We'll have our... Kasi mag-aaral, may break pa naman tayo. Ano? Papaaralin muna natin sila. Bibigyan natin ng break. And then, mag-demonstration tayo dito sa harap ng soul winning. Ano?